Ay grabe naman itong mga kadonatics. Ha? Biruin nyo mga kadonatics. Saka pa nag-briefing si BBM pagkatapos ng bagyo. Walang meeting na nangyari before sa bagyo mga kadonatics. Anong klaseng presidente ka? Kaya natanong ito ng isang reporter mga kadonatics kay Claire Castring. At ito yung sagot ni Claire Castring mga kadonatics. Panoorin natin. Yung mga netizens na nagtatanong kung bakit ngayon lang nagpatawag si Presidente ng situation briefing sa NDRRMC, considering nakalabas na raw po yung bagyo. Ano po ang paliwanag ng palasyo dito? Kahit Baliktad talaga yung pag-iisip mga kadonatics. Ay nako, of course, always may excuse yan sila mga kadonatics ha. Hindi yan mawala ng excuse. Pakinggan natin yung excuse ni Claring Castro. hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo. Everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagmo-monitor. So ngayon lang po siya pumunta po doon, pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. May mga netizens Wait lang. Monitor at briefing, ha? It's totally different thing mga kadonatics. Ha? Ang briefing, mas maganda yun kasi ipiprepare mo yung mga tauhan mo sa posibleng bagyo na darating. Kung gaano katindi yung bagyo mga kadonatics, at least ma-prepare sila. Pagkatapos ng bagyo, saka pa kayo nag-briefing, wala na yung silbi. Panoorin natin once more mga kadonatics. na nagtatanong kung bakit ngayon lang nagpatawag si Presidente ng situation briefing sa NDRRMC, considering nakalabas na raw po yung bagyo. Ano po ang paliwanag ng palasyo dito? Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo, everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagmo-monitor. So ngayon lang po siya pumunta po doon, pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. May mga netizens Ay, nako, ano sabi ni Atty. Harry Roque dito? Mas marami ang palusot kaysa nagawa achievements sa bagong Pilipinas na bangag administration. Ay, talaga naman mga kadonatics. Di ba? Grabe. Ay, nako. At ano yung sabi dito sa ating mga kadonatics dito? Matapos din ang iyong ligaya, wala kayong legacy maiwan sa administrasyong Marcos. Tulog or lasing or nakasinghot ng full... Ay, nako, nakakawalang hiya nga talaga mga kadonatics. Ganito yung palagi nating maririnig sa Malacanang, galing sa Malacanang. Araw-araw may issue sila. Araw-araw. Ito mga kadonatics, basahin mo muna natin to. There is no greater fraud than a promise not kept. Oh, that is a well-known proverb mga kadonatics. There is no greater fraud than a promise not kept. Nako mga kadonatics, ay talagang fraudulent talaga tong si Marcos. Kasi kung promise lang yung pag-uusapan, ay nako, hindi na mabilang mga kadonatics. Ang dami na talaga, promise. Ay nako, hindi ko na mabilang. Eto mga kadonatics. May bagong interview si Marcos Jr. ngayong araw mga kadonatics. Nag-live kasi sila kanina mga kadonatics. Ewan ko kung saan-saan sila napunta. Naka-live pa. Grabe. Doon sa channel niya talaga, sa FB page niya, naka-live siya doon na para sabihin may ginagawa mga kadonatics. At eto, may bagong promise na naman siya. Nakakatuwa talaga kasi araw-araw na lang may promise itong si Junior. Ewan ko na lang mga kadonatics, parang hindi mawalan or hindi maubusan ng promise. At ito, panoorin natin. Ngayon, we will continue to do this first part of the Oplan hanggang Oplan. July of next year. Ng mga 9 Wait lang mga kadonatics. May Oplan na pala siya ngayon mga kadonatics. Katatay di kung may Oplan tukhang. Ito may Oplan din. Gaya-gaya talaga. Ginaya niya yung bill ni Tatay Digong mga kadonatics, Triple B. At ang ginawa niya, BBM, build better more. Ngayon may Oplan. Anong klaseng Oplan yun mga kadonatics? Flood control. Grabe talaga. Ewan ko kung may magawa sila or meron man siguro mga kadonatics, start and then after that, makakalimutan na. Magaling lang talaga siya sa umpisa mga kadonatics. Napakagaling talaga. months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, even Si after Dizon, no? 9 months, Yung ay expression ni Dizon, no? Parang hindi siya makapaniwala na totoo yung pinagsasabi ni BBM. patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, Sige. paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan
Dahil alam naman natin, umiipon pa. Ang isa pang nakita natin problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin, mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo, sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Akala ko ba may 5,500 flood control project ka na with pumping station pa? Ay, nako, dos palpak pala lahat mga Kadonatics, pati ang pumping station nila. Anong klase? Wala talaga. Kaya marami pa tayong kailangan gawin. Ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na pagkinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Oplan linis basura lang pala ito mga Kadonatics, kasi grabe yung damage na iniwan ni Bagyong Dinyo at Uwan mga Kadonatics. Actually, for your information mga Kadonatics, ang Uwan is a Thai word of fat. Same spelling talaga mga Kadonatics. Fat. Itong project na ito, itong Oplan na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang May Metro Oplan. Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po, buti na lang nandito po si MVP na na sinama natin. Ayan si Manny talagang kailangan natin Pangilinan, yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer. Sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. Grabe yung mga bilyonaryo mga Kadonatics na budolya. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives, nung nakita nila na may project na ganito, ay pumayag naman kaagad dahil siyempre ayaw nila ng baha doon sa kanila. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have hindi kaya ng kahit ng national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Bibilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito. Wait lang mga Kadonatics. Magandang plano mga Kadonatics. Sino ba namang hindi magandahan sa flood control project na naman mga Kadonatics. At buti na lang dito sa panahon na to, may kasamang private sectors. It means hindi talaga makukurap yung pera mga Kadonatics. Pero si BBM ang nagsalita mga Kadonatics. Ilang beses na ba tayo nabudol niya, di ba? Kaya, nako, I'm still doubting mga Kadonatics. Maniniwala na lang ako kung andyan na, nakikita ko na mga Kadonatics. Okay, we will upload. At least naman mga Kadonatics, may maiwan ka. Dinadali na lang mga Kadonatics. Kasi, wala nang 3 years mga Kadonatics yung natira sa kanya. Kaya, baka mangyari niyan, nako, magiging substandard kasi haphazard yung paggawa. Ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay kumbaga hindi mo na masasabi yung pilot project kung maalala ninyo. Dalhin sa Cebu daw. Study ng tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation especially around Metro Manila. Ngunit all over the Philippines na rin. Kaya
On the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. Nationwide pala itong mga Kadonatics na proyekto. Nako, mahihirapan nga dyan sa Luzon lang. Nationwide pa. So that is what that is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at sige. least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is nako. going to be a simple solution, but it will take a lot of work, and mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it. But again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Ang nandyan yan since when? 2018? Now, all Propeller Ads users can advertise in Telegram mini apps. It's a new ad format that's About almost 7 years. 7 years ago, nakatenga lang dun sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya Ay, nako, mga Kadonatics, kung na-manage lang yung pera na trilyon na wala sa DPWH, mga Kadonatics, wala na tayong problema ngayon. Well, anyway, at least may solusyon, mga Kadonatics, na hindi pa natin alam kung mamaterialize ba talaga yung solusyon ni BBM. Tingnan natin, mga Kadonatics, ang progreso. Kung may mangyayari ba. Pero, never forget, bakit nangyari ito, mga Kadonatics? Dahil pinirmahan niya yung GAA na napaka-controversial talaga. Kaya, siya pa rin yung dahilan sa lahat, mga Kadonatics. At never forget, as much as kung maawa man tayo kay BBM, pero siya yung nagpakidnap kay Tatay Digong. So, that was a grave scene, mga Kadonatics. Let's go. basta natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. So sige. hopefully, we'll just keep doing this. This is not an instant solution. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi ang flooding problem hindi maayos dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation. We have to do the changes in the location of the pumping stations. We have to in the long term, we have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there. Mr. President, this is not the first time that we heard your promise. So, we are really doubting. Nawala na yung trust namin sa iyo. So, Either develop the watersheds or already put impounding. We'll have to impound the water upstream. So, this is a long-term solution, and it is something that has been proposed for a very long time, but somehow has never been implemented, and we are doing that now. And so I'm very naalarma optimistic. Naalarma sa mga nangyayari, mga Kadonatics, sa mga sa taong bayan na grabing galit na talaga sa administrasyon niya. Once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Akala ko ba normal lang yung flooding sa Pilipinas? We have to change our perspective sa mga flooding, mga Kadonatics. Grabe talaga yung statement niya dati, di ba? Normal lang yung flooding. So bakit grabe yung preparation nyo ngayon kung normal lang, di ba?
Okay? So, maraming salamat. Thank you. Yung funding ng NOAA, sir. Funding ng NOAA, sir. Funding ng Project NOAA. Yeah, it's funded. Yeah, it's well funded. Wow, nag-start na sila, oh. Grabe. Sige, buhos mo sa proyekto, BBM, yung mga natitirang mga taon mo. Buhos mo lahat, dapat mga major projects para naman ha. Hindi bilang hater mga kadonatis, kundi para sa taong bayan din yung mga nagagawa niya. So, it would be good for us, not for the loyalists mga kadonatics. So, I really hope na hindi magiging failed promise na naman mga kadonatics, just like many times ago. Ay nako, as usual, there is no greater fraud than a promise not kept. Remember that mga kadonatics, hindi lang to para sa Pangulo, kundi para sa ating lahat. Sabi nga nila mga kadonatics na promise is made to be broken. Wow! Well, sabi ko naman mga kadonatics, don't promise if you can keep it. Di ba? Thank you so much mga kadonatics, at please comment down below, paabutin natin ng 100,000 subscribers by the end of this year kung maaari. Thank you so much. God bless you mga kadonatics. Bye-bye.